Tapos pagkatapos doon sa atake namin ng equipment ng kumpanya sa Sagingan, atras na naman kami. Uwi na naman kami ng Minbadi sa Front 72. Tapos nandun man yung CEO sa FSMR, yung CEO namin na si Commander Bobo. Yung FSMR, baka magtanong kayo, yun yung Upper South Mindanao Region. Yan yung FSMR. Plano na naman kami. Tapos yung target namin na naman, yung mga kababayan nating Muslim doon pa rin na area. Bali, may mga info din sa amin na kinukuha nila yung mga lupa ng may-ari doon talaga ng mga rabiran, kinukuha ng mga Muslim. Kaya kinandakan na namin ng pagkuha ng data, yung mga gusto namin kunin sa kanila na mga requisitos para ma-fix na namin yung aming galaw at saka paano namin sila ma-approach ng mabuti. Hanggang sa dumating na yung punto na inatake na namin yun. Dumaan kami doon sa medyo mahirap na ruta. Siyempre, yung kami noon NPAs, naghahanap talaga kami ng ruta na hindi kami ma-i-expose ng mga tao. Kahit na mga masa namin yung sa area. Para masikreto namin yung magampanan namin yung tinatawag namin na Triple S. Ano yung Triple S? Yung Triple S, yun yung secrecy, surprise at saka speed. Ginamitan namin ng secrecy. Tapos pagdikit na namin sa target, yung mga Muslim kasi nakuha namin na mga armado din sila. Meron din silang mga dala na matataas na kalibre ng armas. Pag nadikitan na namin, sinurprise na namin kaagad. Hindi sila nakagalaw. Tapos mabilis yung atake namin. Yung speed namin, sir, mabilis, sir. Maneuver kaagad yung bawat team sa bawat squad, sir. Hindi na nakagalaw yung target namin ng mga Muslim, sir. Yun, pagkatapos nun, na-approach na namin sila, nakuha namin yung ilan ng mga baril nila. Yung matataas na mga kalibreng baril, at saka may mga lupiar sila. Tapos may mga itak din na pang-Muslim talaga. Kinonsolidate namin lahat. Tapos kinuha namin yung mga gamit nila na mga armas, yung makapatay ng tao. Tapos tinipon namin lahat ng mga tao doon, yung mga Muslim, at saka sinabihan sila dapat hindi na kayo dito, layas kayo dito kasi hindi kayo yung may-ari dito na lupa. Yung mga totoong may-ari ng lupa nandoon sa gilid-gilid na umiiyak sila dahil kinukuha niyo yung lupa nila. Yung matataas, yung dato nila doon, nakalimutan kung anong pangalan yun. Sinabihan siya, huwag kayong mag-alala. Dapat ngayong araw wala na kayo dito lahat. Bigyan ko kayo ng pamasahe at saka allowance niyo pagkain papunta doon sa saan kayo banda nakatira. Binigyan ni Commander Bobo yung mga tao individual. Galing matanda hanggang bata. Tag 5K man yata yung bigay nila sa bawat isa, sir. Binigyan niya, tapos nag-okay naman yung mga Muslim. Yun, lumayas ng mga Muslim papunta sa kanilang lugar. Carmen man yung sinabi sa Muslim na doon sila nakatira. So, sige nga, balikan nga natin, isa-isahin natin. So, ganun pala kayo, no? Kumbaga, alam ko kasi yung hirap ng kalabanin nyo yung Muslim din. Kasi maari rin rumesbak yung grupo. Yes, sir. Pero talagang kung may nagsumbong pala sa inyo, yes, sir. Gagalaw talaga kayo? Yes, sir. Hindi man yung gagalaw yung NPA sa area, sir, pag walang information sa masa, sir. Tapos, binabalidit din namin yung mga information nila sa amin, sir, kung gaano ba kabigat ito, ano bang kasalanan ito. Hindi agad-agad kami sir, hindi agad-agad kami magdesisyon ng parusa, sir, sa tao na hindi naman mabigat yung kasalanan, sir, kung pwede lang naman sila kakausapin.
Pero yung aatakihin na talaga namin, sir, ng mga armado, sir, yun, mga mabibigat na yan, sir. Sige. Next. Triple S. Triple E, sir, yung secrecy, surprise, at saka speed, sir. Yung ba ang basic nyo? Yun yung pinaka-basic na, sir, na gawain ng NPA, sir. Kung may target kami, sir. Halimbawa, sir, mag-raid kami ng detachment, sir. Dapat i-comply talaga namin yung secrecy, sir. Siyempre, yung secrecy, sir, particular, sir, yung ruta. Dapat safety yung ruta na gagamitin namin, sir. Yung ruta namin, sir, mayroong first staging, second staging, at saka third staging, sir. Example. Example, sir, yung target natin, sir, dyan lang sa kabila, sir. Dapat, before kami makarating dyan sa last staging, sir, puntahan muna namin yung first staging. Yung galing dito sa aming hinarburan, sir, aming pinustingan, punta kami doon, sir, sa first staging para magpa-relax sa aming katawan, sir. Mag-monitor na naman sa area, sir, kung anong nangyayari na naman sa target, sir. Tapos pag medyo okay na, sir, tapos walang nakakakita, pasok na naman kami sa second staging, sir. Staging. Pag wala na namang informasyon na may nakakita sa amin ng mga tao, sir, sabay naman kami dyan, sir, monitor naman kami. Yung last staging, sir, yan na yung pang-final namin, sir. Attack na. Yes, sir. Attack na yan, sir. Pag punta talaga namin dyan, sir, pag madikitan na namin yung target namin, sir, yan na yung surprise namin yung target namin, sir. Hindi na makagalaw, sir. Tapos yung galawan namin, sir, maniover na lahat yan, sir, kasi kaya ko sinabi, sir, na nakamaniover na kaagad kami sa target namin, sir. May rehearsal kami kasi kami niyan, sir. Sige, ganito kasi bigyan ko yung ng background. Si Kakukoy kasi kilalang kilala na military commander ng NPA. So itong galaw niya, nakaka-relate ako kasi talagang ito, tactical planning itong mga ganon. O sige, surprise. Secrecy, nasa surprise na tayo. Sige. Yes, sir. Yung surprise namin, sir, halimbawa, sir, last staging. Yung surprise namin, sir, paano namin madidikitan talaga yung target namin, sir? Sa kampo, sir. Marid namin sila, sir, ba? Siyempre, sir, yung galawan doon sa aming spotter, sir, yung mata namin sa loob, sir, dapat maintain na nga mo ang coordination, sir. Pero hindi nakakaalam yung tao, sir, na yan na oras. Alam niya na ngayon nga na araw, pero hindi niya alam kung anong oras kami mag-aatake, sir. Sino yung tao nyo sa loob? Yes, sir. Bawat ba atakihin nyo na detachment or kampo, may tao kayo sa loob? Meron, sir. Hindi kami papasok ng kampo, sir, pag wala kaming insaktong tao dyan sa loob, sir. Ganon? Yes, sir. Kaya nga, sir, mapansin nyo, sir, na bakit nakabukas yung gate? Bakit alam nila na hindi sa iligkon, ganyan. Dili ka ng, hindi yung concealment. Bakit yung coral, alam nila na hindi masyadong matibay? Kasi sinurveillance namin yan, sir. Meron din kaming intel, sir, yung tinatawag namin pito. Ano yon? Pito, sir. Intel, Platon Intel, sir. Sige, explain. Yung Platon Intel namin, sir, ang gawain lang niya, sir, magkuha ng sketch bawat kampo, sir. Kung saan yung kampo na pinaka-vulnerable, yung pinaka, sir, ba, hindi masyadong, parang, mataki yun, parang tatakbo yung nasa loob, sir, ba? Dahil, Oh, yes, sir. Yung hindi talaga, sir, ba? Yan yung pinakaunang target namin, sir. Halimbawa, sir, ako, sir, dito sa area ko, sir, nakuha ko na lahat ng sketch ng bawat detachment noon, sir. Nung commander ka rito? Yes, sir. Magpili lang ako, sir, kasi yung sa bawat, sir, sa bawat kampo, sir, may tao man ako, sir. Sige nga, sample. Sample. Sige, paano mo ginawa yon? Para at least alam ng kapwa natin sundalo. Ginagawa ko yun, sir. Mabilis akong nakagawa noon, sir, ng mga tao ko sa loob, sir. Yung mga kapgo yan, sir, noon. Yung kapgo, sir, hindi man yan babaliktad sa amin, sir. Meron lang talagang hindi yan maiwasan, sir. Meron lang talagang violenting mga detachment commander, sir. Yung sobrang abusar na ba.
Ganyan yung ano sir, yung wala siguro pa sir. So talagang ganon yung so naipa-sketch mo talaga lahat. Yes sir, hindi man kami makapasok sa loob sir kung wala kaming tao doon sa loob. Bawal din man yung civilian yun sir na pumasok ng kampo sir. O sige, balik tayo doon kay sige, ikwento mo nga sino si Commander Bubu. Si Commander Bubu sir, sa pagkakilala ko sa kanya, commander na kasi yan sir, matagal na commander na sir ba. Siya sir, nakilala ko siya na isang isang matapang na NPA sir ba, commander ng NPA sir. Hindi marunong yan magsalita ng palumanay sir. Parang AI ng sir ba? AI ng training sir ba? Militar talaga yan si Bubu sir. Tapos malaking tao. Pero marunong siyang umintindi ng sir, ng mga problema ng mga kahanay niya sir at saka mga tao sir. Marami din siyang kaibigan ng mga civilian sir. At saka iba pa yung sa mga politiko sir. Matagal na yan, sir. Pag sampa ko noon, sir. Pag pasok ko sa loob, sir, Bubu naman yan, sir. Bubu at saka Ampog, sir. Yung naabutan ko talaga, sir, Ampog. Taga-Tampakan? Yes, sir. Si Kuana, sir. Ang apelido na, Esperandis. Yun, sir. Matangkad. Matangkad, sir. Tapos, matanda na, sir. Totoong revolusyonaryo yun? Talagang yes, sir. Kuwan talaga yun? Palaging nakakagat ng labi, sir ba? Ganaan naman yan, sir. Tapos yung military instinct niya sir, talagang gusto niya talaga na sir ba, yung makakuha ng armas sir. Dapat kayo dito na area, dapat every month meron kayong mapaakyat na armas. Ganun ba yung style nyo? Yes sir, kinukutahan kami sir. Kaya ako din sir, din ako sir, nagpo-produce din ako sir ba. Kahit na wala akong aatakihin na kampo sir. Basta may maka-info sa akin, sir, na yan na tao na yan, may armas yan. Kunin ko yan, sir. Puntahan ko yan doon, sir. Example, vice platoon ka pa lang noon, pero nakikita na yung potential mo noon. Yes, sir. Sige, sample. Kasi, sir, pag magrason yung civilian, sir, na bakit nyo kukunin yung armas ko, ganyan man yung rason ng civilian, sir. Yung explanation ko sa kanya, sir, kukunin namin yung armas mo kasi pag malaman to ng gobyerno, mapapailan kayo ng kaso. Illegal possession of firearms. Sa amin din, ko sa kanya sir, sa amin din, hindi kayo authorized maghawak ng armas kasi mga civilian kayo. Dapat ikaw, dahil ang trabaho mo is magsasaka, dapat ang hawakan mo yung sanggot at saka sundang. Kaya magsasaka man ka. Pero kung hawakan mo tong baril, ibig sabihin nun, mayroon kang kalaban dito sa area mo. May kinakatakutan ka. Kunin namin yan. Hindi ka authorized na maghawak ng baril. Tapos ibigay naman nila sa amin, sir. Iakyat mo naman kay Bubo. Late sa amin Bubo, lang, sa aming lang sir, aming platoon lang sir. Tapos naka-record yan sir. Ito na buwan, nakapaakyat kami ng 3 HPR. Pangalawang buwan, nakapaakyat lang kami ng 3 HPR. Every 1 year kasi sir, may plenum kami sir. O sige, sa military na gimbuhaton, anak man din miya na sir, kay Bisaya man kinan sa sir. Masyadong malalim na Bisaya man yan sa loob sir. Sige, sa puwersa, naka-recruit may og 20 personnel. Kami ganun talaga kayo? Yes, sir. Uy, di ba yung kuta ninyo sa loob ng isang taon, dapat meron kayong marirecruit na 30 personnel? Nya, 20 lang yung mo, kulang. 20 lang yung yung na-recruit nyo. Sisingilin din naman kami doon sa sir, na kulang kami ng 10 kasi 30 yung 1 year. 10 yan sir. Okay, sige. Dito sa gawaing militar, ilan yung attritive? Anong tawag? Attritive, sir. Gawaing militar, sir. Ilan yung attritive? Isang taon.
Ang attritive namin sa isang taon more or less, meron din kami niyan sir, more or less 50 attritive kas harassment yan sir. Sniping, 20 lang ang mga sniping. Ganon. Yes, Talagang sir. may, sa atin sa military kasi, atin sa military may scoreboard, combat scoreboard. Yes, sir. Talagang may ganon talaga. Meron sir, pero yung gamit namin sir, yung shower tent namin sir. Ano yun? Shower tent sir. Ano yung shower tent? Yung punso sir ba? Chuk-chuk lang yan sir. Oh. Nabawa sa ating front sir. Lahat na gawain namin sa front ko sir. Ilatag namin dyan sir. Una mag-report north front. Mag-drawing sila dyan sir. School board ba? Muna ganyan kami sa sir sa yung curious sa sir yung minutes noon sir. Kahit na resibo ng kindi sir. Ano yung MB? Yung kindi sir ba? Kahit na yung resibo ng kindi sir, hindi namin yan intact talaga yan lahat sa amin sir. Kasi total man namin yan sir. Ilan yung gasto sa isang taon? Nung vice platoon ka, sige dalawa na maging tanong ko dito. Nung vice platoon ka, anong pondo mo? Gaano kalaki, gaano kaliit? And then, ang sunod ko na tanong dyan, paano ka nag-ispatan talaga ng mataas yung potential mo? Yan, Yung sagutin vice mo. platoon leader pa ako sir, hindi pa ako naghahawak ng pira sir. Maghahawak lang ako ng pira sir. Sa panahon na maglabas ako sir, halimbawa sir, yung maglabas ako sir para magharas ng sundalo sir. Magdala ako niyan sir, mga 5K para sa pagkain namin sir. Food supply namin sir, tapos battery supply namin sir. Yan yung ginagamitan ko sa 5K noon sir. Vice pa ako sir. Yun pala ang trabaho ng vice platoon. Yes sir. Siya yung secondary platoon leader sir. Kung halimbawa wala yung platoon leader doon sa kanyang platoon sir, automatic sir, take charge na yun ang vice platoon leader sir. Pagbalik na naman sa platoon leader sir, balik na naman siya sa kanyang position sir. Pero nung panahon na yon, identified ka na high potential ka. Yes sir. Bakit? Nakitaan naman sa akin sir, sa akin lang sir na sir, yung tinatanggap ko yung sir, yung posisyon na naging vice platoon leader ako sir. Yung walang halong sir ba, walang halong parang sir, parang tinatanggap ko lang siya sir na kusang loob sir. Tapos yung mga pinatrabaho sa akin sir, ginagampanan ko sir para masakses sir. Tapos yung approach ko sa puwersa ko noon sir, yung pagalaw ko yun doon sa mga tao ko sir, nakita man din nila sir. Sample, yung mga may pagmamalaki mong ito yung nagawa ko nung vice platoon ako, na parang napabilib sila sa akin. Yung sir, yung na-encounter kami doon sa sir, encounter kami doon sa Triboundary sir, sa sir, sa dire sa Bungmal sir, Bungmal, Columbio, basta dyan sa Triboundary sir. Yung 27 IB ba yun? Kalaban nyo? Yes sir, 27 IB sir. Oh, sige. 2013. Kikwento mo nga yun. Alam ko yung counter. Yun sir, hindi man yun, bali kami yung nakakita sa tropa sir. Tapos yung sikat man yung sir, sikat man yun na terrain sir, yung bulldozer rin sir. Doon kami nag-aabang talaga sir. Pag encounter namin sir, lugi man talaga kami sa bagbaganay ng sir, ng bala sir, kasi maliit lang yung karga namin ng mga bala sir. Siyempre, winaswasan kami ng tropa sir, maraming bala yung tropa. Yung CEO namin sir, nagkuman siya sir na observe lang. Kaya para hindi yung magasto masyado yung bala namin sir. Tapos yung sir, yung may isang kadre doon sir na parang napaasim sir ba? Na Na siya yung nauna sir. Tapos may sumunod na naman. Tapos yung isang team sir na nahawakan ko sir, kami yung doon na sir, sir ba, nag-hold the line sir. Haras yung sir, haras ba? Oh, umiscore kayo doon, di ba?
Yes sir, sa attritive sir, pero walang armas na nakuha sir. Dahil doon sir na proud ako sa sarili ko sir na kaya ko palang makig hold the line din sa sa trupa. Tapos yung puwersa sir, magsabi mo yan sila sir, si ano pala, matapang pala yun. Hindi pala basta-basta umatras. Dugong waray. Waray. Yung sir, parang yung nag-develop yung kasanayan ko sa gawaing militar sir. Kasi talagang, sige nga, yung gawaing militar, kasi yung kapatid mo kasi more on Political sir. political siya. Ikaw kasi nakilala ka talaga sa gawaing militar eh. Yes sir. Ang puhunan mo dyan, tapang talaga. Yes sir. Tapang at saka sir, tapang at saka wise sir. Sige nga, yung ang tawag namin dyan kasi, ang tawag ka dyan, maro sa military, di ba? Sa inyo, anong tawag doon? Military instinct yung sa amin sir. Ikwento mo nga, ano ibig sabihin ng military instinct? Yung military instinct sa amin sir, dapat ikaw CEO, dapat ako yung CEO. Dapat ako yung maghawak ng initiative. Yes, sir. yun Initiative yung ano mo. sa offensive na posture sa target mo. So initiative dapat hawak mo talaga yon Yes, para sir. kontrolado mo yung Yes sir. Yan yung triple A sir. Dapat dapat ikaw na CEO, dapat ako na CEO. May initiative ako. Paano ko mapalarga itong puwersa ko na sekreto sa target at masurpresa yung target para mabilis yung maneuver sa target. Dapat kukunin ko lahat ng mga requisitos doon sa aking target. Siyempre, pag ako ang mag-CEO, ako yung CEO, hindi pwede yan sa akin na main body lang yung mag-attack doon sa target. Saan ka pumoposisyon? Main body sir, magsabay ako doon sir. Sa akin sir na CEO noon sir, nandoon ako sa segunda sir. Yung sa gitna ng sir, ng dalawang squad. Nung commander ka na, pero Yes, sir. nung platoon, ilan bang platoon Yung by nyo? CEO pa ako sir. Doon ako sa unahan sir. Yung by CEO man yung nandoon sa unahan sir, yung primera sir. Anong tawag nyo sa squad nyo? Primera, Primera, segunda, tercera. tatlo. Yes sir. Sa tatlong squad sir, may tatlong team din yan sir. Abi, Baking, Kaloy. Yan yung sinasabi. Ilan namin, ang sir. team nyo? Kasi iba yung Ranger team, iba SF team. Ilan yung... Siyam sir. Ha? Siyam sir. Siyam ang squad nyo. Siyam ang team sir. Pero tatlong squad yan sir. So, 3-3-3. Yes sir. Bali, may tatlong squad leader siya sir. Tapos may siyam na team leader siya sir. Sige, ikwento mo nga yung galaw. Ano yung basic nyo na galaw? Yung basic na galaw sir, ay bawa sir sa lakaran sir. Sa mobile namin sir. Pag meeting engagement sir, ang unang gagawin dyan sa Primera sir, kung kayang i-plaster sa terrain sir, ng Primera sir, ng isang squad sir, mag-skirmisher sir. Mag-skirmisher yan sir. Pero kung hindi kaya, kahit na isang team lang sa Primera sir, yung tinatawag naming AB sir, yang yung mag-skirmisher, automatically yan sir. Kahit tatlo lang yan. Yes sir, 3 o 4 sir. Tapos yung isang team sa Baking yan sir, maghahanap yan sir ng na paborableng terrain para madugtungan niya yung isang team na nag-skirmisher una sir. Para mataas yung skirmisher ng isang squad sir. Para siyam. Hindi sir. Paano makasyam na... Dalawang team sir, bali. Standard sir, bali 8 personnel lang sir sa isang squad sir. Tapos sir, yung segunda at saka tercera sir, mag-antay yan siya sir kung anong command ng CO sir, kung saan siya ipamani-over ng CO sir. So ikaw no, nasaan ka? Nasa segunda sir. Segunda. Yes sir. Ang gawin lang talaga sa dalawang squad sir, observe sir, hanap ng mga cover, tapos maghintay kung saan siya ipamani-over. Pero kasagaran sa amin noon sir, yung segunda at saka tercera sir, magkumana ako sir na maghanap ng high ground sir na terrain sir para doon na mag-intact yung primera sir. Kasi yung mindset ko noon sir, pag ma-encounter yung trupa at saka NPA sir, mabilis yung maneuver ng sir, yung trupa sir ba? Baka maunahan kami sa high ground sir.
Oh, kasi sa labanan, kasi sa guerrilla warfare, kami dati namin kalaban si Kokoy. Ang labanan kasi guerrilla warfare, sino una makakuha ng advantage position, which is yung Yes, sir. taas, di ba? Diyan namin sir, pag halimbawa sir, dito yung encounter site sir. Tapos may high ground dyan sir. Mm. Automatic yan sir, yung first squad sir, mag-ano yan sir, magbinat sila sir. Sa'yo tawag naman? Yung tawag niyan? Kanang, extend siya ba? Extend. Parang skirmisher, line Yes, sir, formation. skirmisher siya sir, pero halimbawa, dyan siya sir, dito na ako sir, hindi na magpalo ng 5 meters sir ba? Para makuha niya yung high ground sir. Ah, ganon. Yes sir. Yan yung mindset no namin sir. Tapos sir, before kami maglakad niyan sir, naka-orient na yan lahat sir, yung bawat squad leader sir. Tapos doon sir sa bawat squad sir, naka-orient na din yun nila sa bawat squad leader sir, yung bawat team leader sir. Naka-orient? Yes sir. Anong sabihin na orient? I-orient na nila sir na pag halimbawa ito yung mangyari sa atin, magkasalubong natin yung sundalo, dapat ito yung gawin nyo. Team leader, ito yung gawin mo. I-orient na nila sir ba? So noon, ini-enjoy mo na yung buhay na ganyan? Yes sir. Sige nga, kwento mo nga. Alam kong warrior na warrior kayo. Paano mo na masabing ini-enjoy ko na to? Nasabi ko yan sir na na-enjoy ako noon sir. Kasi kaya balik-balikan ko sir, yung isip ko sir at saka ano ko sir. Wala na akong ano sir ba, wala na akong isip na magbaba pa sir. Hindi ko alam kasi sir na ganito yung pupuntahan ko. Ang akala ko noon sir, doon na talaga ako sa bundok sir. Tapos, na-enjoy ako sir pag merong putukan sir, may encounter sir. Kasi yung mga reaction ng nipoy sir, merong malumural, meron ding aggressive, merong gigil na gigil. Ikaw? Tapos, ako sir, meron akong gigil sir, pero inuuna ko yung mga tao ko sir na dapat makaunsil ko to sila para magbalik na naman yung kanilang aggressive. Tapos, magbalik na naman yung aggressive, plano na naman ako. Makikita man sa pwersa ko sir na ako sir, hindi ako kanang madaling matakot bang putukan sir na kahit na anong gitgitan, nandyan parang ako sir, hindi ko sila iniiwanan sir ba? Yeah, sige nga. Kasi marami na rin ako narinig na tapang ng sundalo. Yung tapang nga ng NPA. Yung tapang ng NPA sir, hindi nagabase yan sa yung extra sir ba, yung ang tapang ng NPA kasi sir, nagabase kasi yan siya sa sa theoretical ng CCP, NDF sir, yung Ganon yung kwan mo? yes sir, yung parang capsule ng utak namin sir ba, yung malamang tinatawag namin sir, Doktrina nyo? yung doctrine namin sir ba, yung theory ni Karl Marx, Lenin at saka Mao sir ba, yan yung capsule namin sir, yung pangpainit ng aming tainga sir ba. Wala nga yung mga extra dihang ano pa yan, kahit na alak wala yan sir. Ganon? Wala yan sir. Bawal talaga yan sir. Pag may nalaman ako sir, kahit na sinong NPA kadre sir, pag may nalaman sila sir na mayroong puwersa sila na umiinom, ay sigurado yan sir, madidisiplina yan sir. Paano ka nang didisiplina nun? Sa amin sir, bawal kasi yung sir, hising sir. Ah, ganon? Yes sir. Ang pamamaraan namin noon sir na madisiplina namin siya sir, bigyan namin siya ibalik namin siya sa doktrina naman sir, yung 3-8 sir, ipaintindi na naman to balik sa kanya sir. Tapos hard labor sir, yung magtanim ng sir, saging, yung mga kamuti. Kasi bawal talaga hazing bawal ang hazing. Bawal sir. Bawal yan sir. Yan yung ginagawa namin sir. Tapos maghingi siya ng sorry sa kasama sir, mag-form yan sir, tapos maghingi siya diyan sir, magsalita siya sir kung bakit niya nagawa yan sir. Tapos sa civilian sir, punta na naman siya doon sir, samahan namin siya sir, maghingi na naman siya ng sorry sir.
May Ganyan disiplina yung- talaga kayo rin. Kahit papaano mataas ang disiplina nyo. Yes, sir. Marami kasing bawal, sir. Yung 18, sir, ang hirap sundin talaga, sir. Pero pag mapasok na sa utak mo yun, sir, ang tagal matanggal, sir. Kahit na ngayon, sir. Ano mo pa rin yun? Instinct mo pa rin yun? Meron pa rin, sir. Kahit sa lakaran, sir. Ngayon, sir, totally, nag-operatives ng kumpanya, sir. Yung mga gawain ko noon, sir, in-upgrade ko ngayon, sir. Kasi meron naman akong training, sir. Meron din naman akong experience. Mas mabilis akong nakakuha ng mga tao ko, sir. Tapos, marami ding mga information na makukuha ko, sir. Kasi merong mga old na mga tao ko na, sir. Yan ang second episode ng isang warrior. Sorry. Ika Kokoy. Kape muna.